Akala nila ay mayayanig nila ang pinakamakapangyarihang hukbong dagat sa mundo. Sa halip, nagpadala sila ng 60 million na fighter jet diretso sa ilalim ng Red Sea. Noong Abril 28, 25, sa dapat na isang regular na operation, isang F/A-18E Super Hornet ang hinihila sa kubyerta ng USS Harry S. Truman. Makalipas ang ilang sandali, wala na ito. Nasa dagat, kasama ang hila-hila na sasakyan. At lahat ng ito ay nangyari sa gitna ng isang live threat scenario. Bakit? Dahil ang Truman ay hindi naglalayag ng mapayapa. Inaatake ito. Ang mga rebelding Houthi na suportado ng Iran ay naglunsad ng mga drone at missiles patungo sa US aircraft carrier. At habang ang mga tripulante ay nagmamadaling tumugon, nagbabago ng landas, mabilis na gumagalaw, ang combination ng kaguluhan, paggalaw, at tiyempo ay humantong sa isa sa pinakamahal na pagkalugi sa isang sasakyang panghimpapawid sa kamakailang kasaysayan ng hukbong dagat. Isang marino ang nasugatan, ang jet ay nawala sa dagat. Ang gastos? Mahigit 60 million. At ang mensahe? Huwag maliitin kung gaano katotoo ang hidwaan na ito. Ngunit ito ay hindi lamang isang mechanical na aksidente at tiyak na hindi ito ang katapusan dahil hindi lang investigasyon ang sumunod. Ito ay isang pagtas. Anong uri ng mga banta ang talagang ipinapahayag ng mga Houthis? Paano nawalan ng isang jet na inaatake ang isang supercarrier ng US? At hanggang saan aabot ang Navy para matiyak na hindi na ito mauulit? Hatin natin ito dahil ito ay hindi lamang isang slip. Ito ay isang senyales. Noong Abril 28, 25, ang Harry S. Truman ay tumatakbo sa Red Sea, bahagi ng isang high-alert mission group na inatasan sa pagsubaybay sa mga paggalaw ng mga rebelding Houthi sa baybayin ng Yemen. Ang lahat sa flight deck ay tila sumunod sa nakagawian. Nakapila ang F/A-18 Super Hornets, kumikilos ang mga crew ng deck, isinasagawa ang mga operation sa pagpapanatili. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, ang tension ay mabilis na tumataas. Mas maaga sa umagang iyon, na-intercept ng intelligence ang mga signal na tumuturo sa isang posibleng pag-atake. Mga drone, mga misil, may paparating. Itinaas ang alert level ng barko. Panoorin ang mga nakatayo sa Combat Information Center na nascan para sa anumang mga irregularidad. At pagkatapos, nangyari ito. Lumiwanag ang radar. Papasok ang maramihang mga target. Mabilis, mababa, at pagalit. Ang mga rebelding Houthi ay naglunsad lamang ng isang koordinadong pag-atake. Ang drone ay lumapit mula sa iba't ibang mga anggulo. Ang ilan ay armado, ang ilan ay malamang na mga decoy. Naka-on ang mga defensive system. Nagsimulang umikot ang mga kanyon ng SEOs. Nakalock ang mga Aegis radar. Kumilos ang carrier group. Yun ay kapag ang kaguluhan ay tumama sa kubyerta. Isang deck crew ang humihila ng F/A-18 Super Hornet, isang 60 million na jet sa buong flight deck gamit ang isang heavy-duty na traktor. Nasa kalagitnaan ng ruta ang towing operation nang magsimulang magsagawa ang Truman ng mabilis na mga protocol sa pagmamaniobra upang salakayin ang mga papasok na banta. Ang barko ay lumihis, humampas sa mga alon na may agresibong pagliko. At ang jet at ang tow rig night ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakitaon. Ang biglaang lateral force na sinamahan ng basa, pitching metal, ay naging sanhi ng pagkalasing ng sasakyang panghimpapawid. Sumigaw ang mga crew ng deck, nag-aagawan, ngunit huli na ang lahat. Wala pang 5 segundo, ang 60,000-pound na sasakyang panghimpapawid ay dumulas, tumagilid at nawala sa gilid ng flight deck. Sumama dito ang tow tractor. Isang mandaragat na nagtatrabaho malapit sa towing point ang nasugatan sa kaguluhan at kalaunan ay iniulat na dumanas lamang ng maliliit na pinsala. Ngunit ang sasakyang panghimpapawid, wala na, lumubog. Sa isang lugar sa ilalim ng Red Sea, nagpapahinga sa sahig ng karagatan. Ang mga inisyal na pahayag ng Navy ay tinatawag itong isang aksidenteng hindi labanan. Isang technical na parirala na nangangahulugan lamang na walang direktang kasangkot na armas. Ngunit mas alam ng mga Tagaloob, hindi ito malas. Ito ay resulta ng isang live na situation ng labanan na nagbubukas sa real time. Ang Truman ay hindi nawalan ng isang jet sa isang maaraw na araw ng pagsasanay. Nawalan ito ng isang jet sa isang live drone at missile attack mula sa mga insurgent na suportado ng Iran. Kalaunan ay iniulat ng CNN na ang pag-iwas na pagmamaniobra ay bilang tugon sa maraming mga senyales ng paglulunsad ng Houthi. Kinumpirma ng mga mapagkukunan sa US Naval Institute na ang pag-atake ay totoo at napakalapit. At narito ang bahagi na pinakamahalaga, ang Truman ay hindi man lang huminto sa mga operation. Ang mga flight deck crew ay patuloy na naglulunsad ng sasakyang panghimpapawid. Tumugon ang mga Welga Group na natiling nakalock ang mga system sa mga potential na banta. Dahil kapag lumulutang ka sa masasamang tubig na may sakay na 5,000 buhay, hindi isang option ang pag-alinlangan.
Ito ay isang bihirang sandali. Isang multi-million-dollar jet ang natalo hindi sa labanan kundi dahil nangyayari ang labanan sa paligid nito. Mabilis, hindi inaasahan. Totoo. At ang mga Houthis, hindi lang nila ginastos ang US ng isang jet, pinalaki nila ang isang bagay na mas malaki. Ang USS Harry S. Truman ay wala sa Red Sea nang hindi sinasadya. Pagsapit ng Abril 2025, ang Carrier Strike Group na nakasentro sa Truman ay na-redeploy sa Rehayon bilang tugon sa tumitinding pag-atake ng Houthi sa mga commercial shipping lane, US surveillance drone, at allied naval vessels. Ang dagat na pula na dating highway para sa international na kalakalan ay naging isang mainit na zona at ang US Navy ay nasa gitna na ngayon. Ilang linggo bago ang insidenteng ito, inangkin ng mga rebelding Houthi ang responsibilidad sa pagpapabagsak ng hindi bababa sa 7 US MQ-9 Reaper drone. Bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 26 million. Hindi ito mga aksidente. Sinimulan ng Houthis ang pag-target sa anumang nauugnay sa American intelligence o force projection sa Rehayon. Malinaw ang mensahe. Gusto nilang palabasin ang mga puwersa ng US, ngunit walang intensyon ng Washington na umalis. Ang Truman ay na-deploy bilang isang forward deterrent, isang mobile airbase na may kakayahang maglunsad ng mga strike, depensahan ang maritime traffic, at agad na tumugon sa mga pagbabanta. Simboliko rin ang presensya nito. Ang isang 100,000 toneladang supercarrier ay hindi tahimik na nagpapakita. Ito ay nagpapahiwatig ng pangingibabaw at ito ay sinusuportahan ng mga destroyer, cruiser, submarine, at daan-daang sasakyang panghimpapawid. Ang mission na ito ay bahagi ng isang mas malaking operation ng US na opisyal na kilala bilang Operation Rough Rider, na naglalayong igiit ang mga kakayahan ng Houthi sa pamamagitan ng matagal na mga airstrike at naval blockade. Sa papel na iyon, naglunsad ang Truman ng dos-dosinang mga sorties bawat araw laban sa mga radar site, mga depot ng armas, at pinaghihinala ang command center sa loob ng Yemen. Ang tempo ay walang humpay, ngunit sa visibility ay dumating ang kahinaan. Ang mga rebelding Houthi, na lubos na suportado ng mga sandata at teknolohiya ng Iran, ay nagsimulang mag-focus ng higit sa kanilang attention sa mga high-value na naval asset, kabilang ang Truman. Kinumpirma ng mga ulat ng katalinuhan at mga tagaloob ng depensa na ang mga Houthi ay nag-eksperimento sa mga multi-axis na pag-atake. Pinagsasama ang mga drone swarm na may mga ballistic missile na paglulunsad sa pagtatangkang mapuspos maging ang advanced defense system. Yan ang hinarap ng Truman noong Abril 28. Ito ay hindi lamang isang araw sa dagat. Ito ay isang frontline. At kapag ang isang carrier strike group ay kailangang ilipat ang formation sa ilalim ng apoy, anumang bagay na hindi secure ay magiging isang pananagutan kahit na isang 60 million na fighter jet na hinihila sa kubyerta. Kaya nang magsagawa ang Truman ng mga umiiwas na maniobra noong araw na iyon, hindi lang ito tumutugon sa mga signal ng radar. Ito ay tumutugon sa isang tunay at umuusbong na banta upang maunawaan kung paano napunta ang isang 60 million na fighter jet sa ilalim ng Red Sea. Kailangan mong maunawaan kung sino ang nagpilit sa sitwasyong iyon. Ang mga Houthis. Ang pagbaril sa mga drone, pagtama ng mga tanker, o pag-atake sa isang aircraft carrier, kahit na simboliko, ay nagbibigay sa Houthis ng malaking kredibilidad sa kanilang mga taga-suporta at pandaigdigang atensyon. At doon pumapasok sa larawan ng USS Harry S. Truman. Ang carrier ay hindi lamang isang target ng pagkakitaon. Ito ang simbolo ng kapangyarihang militar ng US sa rehiyon. Noong Abril 28, nang maglunsad ang Houthis ng mga drone at missiles patungo sa Truman, hindi ito isang random na strike. Ito ay sinadya. Isang pagkakataon na gumawa ng mga headline. Isang pagkakataon para sabihin, mabut ka namin. Hindi mahalaga na wala sa mga projectiles ang gumawa ng direktang epekto. Pinilit ng pag-atake ang isang real-time na tugon, mga maniobra, kaguluhan. At sa panahon ng kaguluhang iyon, nawala ang Super Hornet. Kaya kapag ang mga tao ay nagtanong kung bakit ang Houthis ay pumukaw ng isang pandaigdigang superpower, ang sagot ay simple. Dahil sa kanila, kahit pilitin ang US Navy na mag-react, kahit gawin itong bleed equipment, ay isang anyo ng tagumpay. At bawat drone na inilunsad, bawat missile na pinaputok, ay isa pang pagbaril sa digmaang propaganda na iyon. Ang US Navy ay hindi basta-basta natatalo, lalo na kapag wala ni isa sa mga fighter jet nito ang napunta sa sahig ng karagatan habang may live na pag-atake ng kaaway. Sa mga oras kasunod ng insidente noong Abril 28, lumipat ang kapaligiran sakay ng USS Harry S. Truman, hindi lamang sa depensa, kundi sa paghihiganti. Bagamat opisyal na tinawag ng Navy ang pagkawala ng FA-18E Super Hornet bilang isang insidenteng hindi labanan, mas alam ng mga tagaloob, ito ay resulta ng isang pagalit na action. At nangangahulugan iyon na mabilis ang pagdating ng tugon.
Ang hindi nakita ng karamihan sa mundo ay ang nangyari sa likod ng mga eksena, natukoy na ng satellite imagery, drone surveillance, at radar telemetry ang mga launch zone ng Houthi drone at missiles na nakakalat sa kanlurang Yemen. Ang isang site ay matatagpuan sa mga burol malapit sa Al Hodeida. Ang isa pa, sa malayo pa, ay pinaniniwala ang nagtataglay ng isang mobile command unit na nakalink sa Iranian-supplied na radar gear. Hindi na hinintay ng command ang mga press conference. Sa loob ng ilang oras, isang pakete ng mga ganting airstrike ang naaprubahan. Ang operation, na inuri ngunit malawak na nauunawaan na bahagi ng Operation Rough Rider, ay nagsasangkot ng isang multi-phase strike na pinag-ugnay sa pagitan ng pakpak ng hangin ng Truman at kalapit na mga destroyer ng klase ng Arleigh Burke. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay may gasolina. Kung ba armas ay ikinarga. Unang inilunsad ang EA-18G Growlers. Ang kanilang trabaho ay i-jam ang mga Houthi sensor at isara ang mga sistema ng maagang babala. Makalipas ang ilang segundo, ang unang alon ng FA-18 Super Hornets ay sumigaw mula sa flight deck, ganap na armado ng mga JDAM at HARM missiles. Ang kanilang mga target, isang mobile radar unit na nakatago malapit sa baybayin, isang drone launch facility na nakalink sa mga nakaraang pag-atake sa Red Sea, at isang pinaghihinalaang command bunker na nag-coordinate ng mga strikes sa mga asset ng US. Sabay-sabay, binuksan ng mga destroyer sa mga rehiyon ang kanilang mga vertical launch system at nagpaputok ng isang barrage ng Tomahawk cruise missiles. Bawat isa ay nakaprogram na may mga coordinate ng GPS na nagmula sa real-time na drone footage. Ang Tomahawks ay lumipad ng mababa at mabilis, niyakap ang lupain ng masyadong mabilis para sa karamihan ng mga surface-to-air system na mag-react. Ang resulta? Marami ang nakumpirmang hit. Ang mga pangalawang pagsabog ay nagpapaliwanag sa disyerto na kalangitan. Ang mga na-intercept na comm mula sa mga pinagmumulan ng Houthi ay nagpahiwatig ng pagkalito, gulat, at katahimikan. Nagdilim ang ilang mga radar site. Nag-blackout ang mga communication. Kinumpirma ng mga platform ng ISR ang pagkasira ng hindi bababa sa dalawang pangunahing lugar ng pagpapatakbo. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi. Ito ay tungkol sa muling pagtatatag ng control. Ang Pentagon, bagaman mahigpit ang bibig sa publiko, ay ginawa itong malinaw sa likod ng mga saradong pinto. Kung patuloy na dadami ang mga Houthis, mas lalakas ang puwersa ng US. Mula noong kalagitnaan ng Marso 2025, nagsagawa ang US ng mahigit 800 precision strikes sa mga target ng Houthi. Ang April 28 ay hindi isang outlier. Ito ay bahagi ng isang mas malaking kampanya upang sugpuin ang kanilang lumalawak na mga kakayahan. At habang ang karamihan sa mga strike na iyon ay hindi naiulat sa mainstream media, nagpapadala sila ng malakas na mensahe sa rehiyon. Kung kukunan mo ang US Navy, hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, mataas ang pusta. Ang bawat welga ng US ay nanganganib ng higit pang pagkakasalubong sa digmaang sibil ng Yemen. Bawat ganting tama ay humahatak ng pagkondena mula sa ilang sulok ng international na komunidad. Ngunit para sa Navy, ang misyon ay nananatiling malinaw. Panatilihing bukas ang mga daanan ng pagpapadala, protektahan ang mga puwersa ng Allied, at mabilis na tumugon sa mga banta. Kaya, isang fighter jet ang nahulog sa pulang dagat. Ngunit hindi doon nagtapos. Nag-trigger ito ng isa pang link sa chain reaction na ilang buwan nang lumaganap. Isang low-grade shadow war na umaabot mula sa mga burol ng disyerto ng Yemen hanggang sa mga steel deck ng mga supercarrier ng Amerika. At ang mga Houthis? Nagpaputok sila. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang US ay hindi palaging tumutugon sa mga salita. Minsan ang sagot ay 500 knots na may mga afterburner at naka-lock-on na tono. Ang dagat na pula ay hindi lamang isa pang bahagi ng tubig. Ito ay isa sa mga pinaka-critical na maritime choke points sa planeta. Halos 10% ng lahat ng pandaigdigang kalakalan ay dumadaloy sa rehiyong ito. Ang mga tanker ng langis, mga barkong lalagyan, mga convoy ng militar, lahat ay pumipilit sa Bab el-Mandeb Strait, ang makitid na gateway sa timog sa pagitan ng Dagat na Pula at ng Gulpo ng Aden. Kung ang rutang iyon ay maabala, ang mga kahihinatnan ay maalon sa buong mundo. Again, ang choke point na iyon ay naging isang larangan ng digmaan. Ang insidente sakay ng USS Harry S. Truman ay hindi lamang footnote sa naval history. Isa itong babala para sa mundo. Dahil kung ang isang 60 million na US fighter jet ay maaring mawala sa panahon ng pag-iwas ng mga maniobra na dulot ng isang rebuilding drone at isang missile assault, isipin kung ano ang mangyayari sa commercial na pagpapadala ng walang parehong mga depensa. Ang pag-atake ng Houthi ay hindi na basta-basta. Ang mga ito ay kalkulado, pinag-ugnay, at lalong nakabold. Ang kanilang lumalagong arsenal,
na pinalakas ng mga linya ng supply ng Iran ay kinabibilangan ng mga anti-ship missiles, loitering drones, at GPS-guided rockets. Hindi na ito mga homemade launcher. Seryosong hardware ito, at nagbabago ito kung paano gumagana ang US Navy sa rehiyon. Upang protektahan ang kalayaan sa pag-navigate, ang US ay gumagawa na ngayon ng mas maraming firepower, mas maraming asset ng ISR, at higit na kakayahan sa pagpigil sa Red Sea kaysa sa mga nakaraang taon. Ang mga carrier strike group tulad ng Truman's ay hindi lamang simboliko. Mahalaga sila, pero may bayad. Sa bawat pagdami, lumalaki ang panganib ng mas malawak na salungatan. Ang isang maling welga, isang drone na tumama sa maling barko, isang maling natukoy na target, alinman sa mga ito ay maaring magdulot ng higit pang mga bansa sa direktang paghaharap. Yan ang dulo ng labahan na pinagbabalanse ngayon ng mundo. Kaya kapag ang isang fighter jet ay nahulog sa dagat dahil sa isang banta ng rebelling missile, ito ay hindi lamang isang isolated loss. Ito ay isang senyales. Hindi na ligtas ang dagat na pula. At kung nais ng mundo na panatilihing gumagalaw ang mga kalakal nito, kung nais ng mga bansa na maiwasan ang pagbagsak ng ekonomiya at pagkagambala ng militar, ang mga banta na lumalabas sa Yemen ay hindi maaring balewalain. Dahil hindi na lang ito isang issue sa rehiyon, ito ay pandaigdigan. Ano sa tingin mo? Malas lang ba ang pagkawala ng Super Hornet? O isang senyales na ang mga pag-atake ng Houthi na ito ay napakalapit na para sa kaginhawahan? Gusto naming marinig mula sa iyo. I-drop ang iyong mga salubin sa mga komento. Dapat bang tumugon ng mas mahirap ang US sa mga banta na tulad nito? O panahon na ba para pag-isipang muli ang ating presensya sa dagat na pula ng buo? Buksan natin ito at simulan ang pag-uusap sa ibaba. At hey, kung mahilig ka sa mga totoong kwento ng militar, carrier ops, at hindi na filter na breakdown mula sa mga frontline, mag-subscribe sa channel. Pindutin ang like button para suportahan ang misyon at ibahagi ang iyong opinion sa mga komento. At higit sa lahat, sumali sa fleet. Dahil ito ay hindi lamang isang channel, ito ay isang crew. Ang pagkawala ng FA-18E Super Hornet mula sa USS Harry S. Truman ay hindi lang basta-basta. Ito ay isang babala kung gaano kaliit ang linya sa pagitan ng mga kontroladong operasyon at kaguluhan sa labanan. At habang ang sasakyang panghimpapawid ay dumulas sa ilalim ng ibabaw, ang mensaheng naiwan ay hindi maaring maging mas malinaw. Ang US Navy ay sinusuri ng mga drone, ng mga missile, ng mga taktika ng anino na sinusuportahan ng mga sandata ng Iran. At sa tuwing sinusubok sila, tumutugon sila. Nakita na namin kung ano ang hitsura nito, ang mga ganting airstrike, mga tomahawk sa kalangitan, at ang mga lugar ng paglulunsad ng kaaway ay naging katahimikan. Ngunit ang hindi pa natin nakikita ay kung hanggang saan ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang jet, ito ay tungkol sa pagpapanatiling bukas ng dagat na pula, pagpapanatiling protektado ng mga puwersang Amerikano, at pagtiyak na ang susunod na pag-atake ay hindi magagastos ng mas malaki pa. Cheshumen, isa pang tanong ang bumabaling sa iyo. Ang insidente bang ito ay isang kakaibang aksidente lamang na dulot ng kaguluhan o senyales na ang balanse sa dagat na pula ay nagsisimula ng masira? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip sa mga komento. Magdo-double down ka ba o atras? Kung gusto mo ang mga totoong kwento ng pagtatanggol, sasakyang panghimpapawid, carrier ops, at hindi na filter na pag-ulat sa frontline, nasa tamang lugar ka. Mag-subscribe, pindutin ang like button kung ito ay nagbigay sa iyo ng mas magandang view ng conflict, at higit sa lahat, sumali sa fleet. Ang mission na ito, nagsisimula pa lang. Salamat sa panonood. Manatiling ligtas, manatiling handa,